And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, kakapasok lang na balita, China nagbabala na naman mga kapatid sa Pilipinas matapos ang nangyaring insidente sa may West Philippine Sea mga kababayan. And this time mga kapatid, tila baga naghahamon na itong China ng giyera mga kababayan. Napakaseryoso na po ng China dito mga kapatid sa kanilang binitawang statement. Pero sabi ng ating sandatahang lakas, hindi magpapatinag ang Pilipinas. Yan po ang ating topic ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka lagi sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And pakilike na rin ang ating video mga kababayan. At ito na nga mga kapatid, panoorin natin to. Sa bagong pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nitong ang pagharang sa mga barko ng Pilipinas para makalapit sa Ayungin Shoal ay nararapat anila at legal na hakbang para ipagtanggol ang karapatan ng China. Legal daw na hakbang yun mga kapatid ayon sa China, dahil inaangkin nga nila yung West Philippine Sea. Tuloy. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang panghihimasok at panguudyok at huwag nang pahinain ang kapayapaan at katiwasayan sa South China Sea. Tayo pa yung pinapatigil ngayon mga kababayan, na parang sa kanila yung West Philippine Sea. At sabi pa dito, wag pahinain daw ang kapayapaan dyan sa may West Philippine Sea mga kapatid. Tila ba parang sinasabi ng China na wala talagang karapatan ang Pilipinas dyan mga kababayan. Tuloy. Kung magmamatigas daw ang Pilipinas, patuloy raw na gagawa ng mga hakbang ang China para ipagtanggol ang kanilang soberanya sa teritoryo at karapatan at interes sa karagatan. Ngayon mga kapatid, sila na tuloy yung may soberanya dyan sa may West Philippine Sea. Kung tutusin mga kababayan, parang hindi naman bago itong balita na ito, dahil alam naman natin na inaagawan nila tayo ng teritoryo mga kapatid. Pero itong susunod mga kababayan, medyo nakakabahala, na tipong parang naghahamon na ang China sa atin ng giyera. Ito. Dapat daw handa ang Pilipinas na pasanin ng anumang kahihinatnan ng mga mangyayari. Ayon na diba? Dapat handa ang Pilipinas na pasanin ang kahihinatnan ng anumang mangyayari mga kapatid, Ito po ay parang ultimatum mga kababayan, ng China sa Pilipinas, diba? Ang tanong diyan mga kapatid, sino kaya ang tinatakot ng China? Diba? Yun yung magandang tanong diyan, Kung ako lang siguro mga kababayan, kung kaharap ko lang itong taga-China, yan din ang itatanong ko sa kanya mga kapatid, Sino ang tinatakot nyo? Kung tutuusin mga kababayan, hindi po naduduwag ang Pilipinas mga kapatid. Hindi po talaga naduduwag ang Pilipinas. Ayaw lang ng Pilipinas mga kababayan, na tayo yung unang magpaputok dyan ng ating armas. Dahil ang lalabas kasi niyan mga kapatid, tayo yung may gustong magsimula ng giyera. Kung totoong matapang itong China mga kababayan, hindi na dapat water cannon yung ginagamit nila dyan. Dapat gamitan na nila ang Pilipinas ng armas, nang malaman nila. Hindi yung puro ng pagbabanta mga kababayan. Kung totoong matapang, kasi sabi nga nila, sleeping giant daw itong China. Pero bakit takot ang China magpaputok ng baril? Mga kapatid, bakit takot silang magpaputok sa mga Pilipino? Dahil nangangamba sila mga kapatid. Dahil ang Pilipinas ay mayroon pong mga kaalyadong bansa na kung saan isang pagkakamali lang ng China mga kababayan, posibleng madurog yung kanilang bansa. Konting pagkakamali lang. Alam niyo ba mga kababayan, na pag itong China nagbitaw na ng kanilang mga pandigma, papunta sa Pilipinas mga kapatid, nandyan agad ang Amerika. At ang masaklap pa dyan mga kababayan, mainit na rin yung party dyan sa may India. Isang pagkakamali lang, isang maling galaw lang ng China mga kababayan, ang kahihinatnan talaga ng China ay hindi talaga maganda mga kapatid. Magiging abo talaga yung bansa nilang bulok. naman kay Secretary Anyo, iligal, mapang-udyok, agresibo at mapanlinlang ang ginawa ng China. Ordinaryong rotation and reprovisioning mission lang daw ito.
Pero kung makatugon daw ang China, animoy magugunaw ang mundo. Ipinahihiya lang daw ng China ang sarili nito. Di ba? Ang saklap ng mga kapatid, ano? Ang galing ng sagot ni Anyo dito, no? Kung makapag-react daw ang China, sobrang OA mga kapatid, na tipong doon sa kanyang mga ultimatum, para bang sinasabi niya magugunaw na ang mundo, no? Pero sabi ni Anyo dito, no? Hindi magpapatalo ang Pilipinas, mga kababayan. No? Hindi magpapatalo ang Pilipinas kahit saang parte ng giyera, mga kapatid. No? Maliit man tayo na bansa, hindi tayo magpapatalo. No? At sabi pa niya, pinapahiya lang daw ng China yung kanilang sarili. Panoorin niyo to. Animoy magugunaw ang mundo. Ipinahihiya lang daw ng China ang sarili nito. Hindi raw mapipigilan at matatakot ang Pilipinas dahil karapatan natin ito. At Yon, hindi mapipigilan at hindi matatakot ang Pilipinas. Ngayon, sa mga nagtatanong dyan, bakit kamo hindi tayo gumagamit ng water cannon? Hindi ko rin alam, mga kababayan, no? Siguro, hindi ayaw lang talaga, no, ng ating Coast Guard na makipagbardagulan sa China. No? Dahil tayo nga, pasimple-simple lang, mga kapatid. Kung tutuusin, hindi naman kasi baril din ang ginagamit nila. No? Kaya kahit sprayan natin ng maraming tubig ng mga kapatid, walang problema, no? Ang problema diyan, magsisimula yan, mga kababayan, pag itong China gumamit na ng armas sa atin. Malaking problema talaga ang kakaharapin ng China, mga kababayan. Bakit nga ba tayo matatakot sa China, mga kapatid? No? Bulok naman na yung bansa nila. No? Malapit na pong bumagsak ang bansang China, mga kababayan. At isang bagay dyan na palatandaan is yung ekonomiya nila. Alam nyo ba, mga kapatid, no? Na pag ang isang bansa ay bagsak na ang ekonomiya, wala na pong dangal yan. No? Wala na pong dangal ang isang bansa, mga kapatid, napatay na ang ekonomiya. No? Siguro nga, no, pwede silang humarap sa kahit anong giyera ngayon. No? Pero panigurado, ito na yung pinakahuling giyera na pwede nilang salihan, mga kababayan. No? Dahil panigurado, kalaban na po ng China ang lahat ng bansa, mga kapatid. No? Lahat ng mga resources nila posibleng maubos sa gera na to. No? Ang tanong dyan, makakabangon pa kaya sila pag naubos yung mga resources ng mga yan, mga kababayan? No? Gustong palabasin ng China dito, mga kapatid, no? Na makapangyarihan pa rin sila, pero ang totoo, namamatay na po ang bansang China, mga kababayan. No? Patay na po ang ekonomiya ng bansang China. Ang lakas lang ng loob nila magsabi, mga kababayan, na dinidepensahan lang nila yung kanilang soberanya. Siguro nga, nabenta na yung West Philippines na yan. Hindi natin alam. Nabenta na yan. Kaya parte na ng soberanya nila yan. Pero kung tutuusin, mga kapatid, no? Parte po yan ng Pilipinas. Kaya wala po talaga silang karapatan magbanggit, no, patungkol sa soberanya, mga kababayan. Dahil hindi po sa kanila yung West Philippine Sea. Malinaw naman na hindi tayo natatakot sa China, mga kababayan. No? Tingnan natin kung sino ang mawawalan kung sakaling kanain nila ang Pilipinas, mga kapatid. No? Kung sakaling magkagera, mga kababayan, no? Patay unang-una yan. Yung lahat ng negosyo ng China dito sa Pilipinas, patay na yan. No, yan ang unang mamamatay. Diba? Isa pa naman tayo sa pinaka malaking consumers, no, ng mga China products, mga kapatid. Hindi kasi basta gera lang to. No? Hindi lang po basta gera to, mga kababayan. No? Nakasalalay din dito ang ekonomiya ng bansang China. Lalo na ngayon na naghihingalo yung kanilang bansa, mga kababayan. No? Mamaya-maya yan, magdi-declare na lang yan sila ng bankruptcy, mga kapatid. Meron pa silang mga malalaking utang, no, sa ibang bansa. Ngayon, pag kinalaban nila, pag kinana nila ang Amerika, mga kababayan, no? Kasi pag ginalaw nila ang Pilipinas, para na rin ginalaw nila ang bansang Amerika. No? Ngayon, pag nagkamali ang China dyan, mga kababayan, no, sa kanilang mga desisyon, ang kakahinatnan po ng China, matutunaw po yan, mga kapatid. No? Matutunaw in the sense, mga kababayan, na talagang babagsak ang ekonomiya niyan. No? At baka nga mga sarili lang din nilang mga kababayan ang uusig dyan kay Xi Jinping. Klarong pananakot lang to, mga kapatid. Klarong pananakot lang po yung sa kanila dito. Takot na takot nga sila magpaputok. No? Kung totoong makapangyarihan sila, wala silang kikilala... nabubulol ako. Wala silang dapat kilalanin
na bansa. Dapat lahat ng makakabangga nila, gigibain nila. Ang problema mga kapatid, no? Napakaliit na bansa ng Pilipinas kumpara sa China, pero hindi sila makagawa ng kahit anong action maliban dyan sa kanilang water cannon, mga kababayan. Dahil na-anticipate na rin ng China yan. Na pag once talaga magyera kami, no, lahat ng mga pera namin na naka-deposit sa mga bansa, no, sa iba't ibang bansa, posibleng ma-freeze. Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, no, yung pakikipag barter nitong China sa iba't ibang bansa mga kapatid, no, ay kinakailangan nilang magpondo, no, ng pera base doon sa bansa na kanilang kabartiran, no. Yung minamarket nila kumbaga. Meron po silang mga pera doon na pondo kasi required yan. Kasi hindi po tinatanggap yung kanilang pera mga kababayan. No? Kailangan kung halimbawa sa Pilipinas makikipag-barter sila, ang pinagbabasehan natin dito is peso. No? Kung sa US, kasi sa US mga kapatid may market din sila. No? Dollars ang ginagamit nila doon para makapag-barter sila. Hindi kasi kinikilala ang pera ng China mga kapatid. No? Ngayon, meron silang trilyon-trilyon na pera mga kababayan, no? Sa iba't ibang bansa na kung saan nakikipag negosyo sila, no? Nagbebenta sila ng kanilang mga negosyo. Ang problema doon mga kapatid, sa oras na magkamali ng galaw itong China mga kababayan, no? Yung mga pera na yon, especially sa bansang Amerika, no? And dito din sa atin sa bansang Pilipinas kasi malaki po talaga yung negosyo ng China dito. Pwede po yang i-freeze mga kapatid, no? Ibig sabihin pag na-freeze po yan, yung mga account nila dito sa kahit saang bansa na meron silang negosyo, no? Ang ibig sabihin niya mga kababayan, hindi na po nila makiklaim yung pera, no? Patay po agad ang ekonomiya ng China. No? Kaya itong China mga kababayan, no? Ang ginagawa talaga nila is tinitrigger nila itong mga Pilipino. No? Tinitrigger nila tayo na paputukan natin sila kasi gusto nila mangyari, no, na tayo ang magsimula ng giyera mga kababayan. Nang sa ganun, may rason siyang sitahin yung mga bansa na kakampi ng Pilipinas. Na pwede niyang sabihin, hindi naman kami ang unang nagpaputok Pilipinas naman ang naunang magpaputok. No. Bakit nyo sila kakampihan? Sila yung mali. No. Kaya todo-todo yung panghaharas nila. And tayo kasi mga kapatid, kung ako nga lang masusunod, kahit mag-sprayhan tayo dyan ng tubig no? Kung ako talaga, dadalhan ko yan ng galing sa imburnal mga kababayan. No? Nang matikman nila kung anong lasa ng imburnal ng Pilipinas. Kanya nga lang, mas malala yung imburnal nila doon mga kapatid. No? Hanggang dyan lang yan sila mga kababayan. No? Hindi po sila pwedeng maghuhuramintado dyan, no, na magpaputok ng kanilang baril. Hindi na pwedeng gawin yan kasi once na ginawa yan nila, durog ang kanilang ekonomiya, bagsak yung kanilang bansa, mga babayan. No? Anyway, yun lang naman guys, no, kakapasok lang kasi ng balita na to, no. Hinanap ko kasi, no, kung saan to galing yung balita to. Wala kasi silang live, mas maganda sana yung kung live mismo na sinabi ng China to mga kapatid. No, kanya nga lang, hindi ko mahanap Anyway, kung gusto niyo panoorin itong balita na to, ilalagay ko yung link dito sa description mga kapatid. No? Nandito na lang. Adios.